Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Pwede po kayong mag-comment kung nasang lugar kayo para ma-shoutout namin kayo at kung taga saan kayo. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Maya-maya lang ay nakarinig siya ng mga kakaibang tunog na nanggagaling sa loob ng kuweba. Tila mahiwaga, parang tunog ng tambol na sinasabayan ng mga pag-atungal na hindi niya mawari. Kaya wala nang sinayang na sandali si Kadyo at palihim na pinasok ang naturang kuweba. Maingat at tahimik. Napakahaba pala ng kuwebang iyon at napakadilim. Dagdag pa ang umaalingasaw na panghinang simoy ng hangin. At tama nga ang bali-balita dahil pinamumugaran nga ang kuwebang iyon ng mga makamandag na ahas at alakdan, bukod pa sa napakaraming mga paniki. Hanggang sasapitin niya ang dulong bahagi ng kuweba at bumungad sa kanya ang napakalagong kagubatan. Bulok din ang simoy ng hangin doon, malansa at mabaho. Tunay na masakit sa ilong. Sa tinagal-tagal niyang naninirahan sa baryong iyon, ay walang sino man ang nakapagkwento sa kanya na ang dulo pala ng nasabing kuweba ay isa ring malawak na kagubatan. Marahil, siguro ay walang sino mang tao ang nakarating na doon. Nasa ganun siyang pag-iisip nang may mabangga ang dulo ng kanyang paa sa lupa. Nang kanyang titigan ay isa palang pugot na ulo ng babae at kilala niya kung kaninong ulo iyon, kay Aling Tekla. Waring lumaki at lumiit ang ulo niya sa gulat at panghihilakbot. Pati pala si Aling Tekla ay hindi nakaligtas sa mga pangil ng pesteng aswang. Kahit naman sobrang sungit sa kanila ng matandang babae, ay ayaw pa rin niya itong mapahamak. Nang igala ni Kadyo ang paningin sa lugar, ay nakita niya ang ibang kababaihan na nakakulong sa isang napakalaking hawlang yari sa baging at kahoy. Iyak ng iyak ang mga iyon at panay ang pagmamakaawa. Hinanap ng kanyang mata si Luningning, pero bigo siyang makita. Nalintikan na at saan kaya dinala ng mga hinayupak ang kanyang bungangerang asawa. Patiyad siyang lumapit sa mga babae at tinanong ang mga ito kung nakita si Luningning. Sinabi naman ng mga iyon na kinuha daw ni Kalib ang kanyang asawa at ilan pang kababaihan upang dalhin sa pinakapusod ng kagubatang iyon para gawing pagkain at pagpiestahan sa gabing iyon. Sila daw naman ay binihag para mas dumami pa ang lahi ng mga aswang. Iyon pala ang plano ng hinayupak.
Kaya pala mga kababaihan lang ang pinupunteriya ng mga itong duhutin. Kaya ganun na lang din ang pag-aalala ni Kadyo sa narinig. Kahit naman saksakan ng bungangera ang asawa niyang si Luningning, ay ito pa rin ang kanyang buhay. Kung mawawala ang asawa, ay parang baliwala na rin ang buhay niya. Kaya hindi niya hahayaang maging lamang tiyan lamang ito ng mga pangit na aswang. Lakad takbo ang ginawa niya, makarating lang kaagad sa sinasabi ng mga itong pusod ng kagubatang iyon. Mabuti na lang at doble ang bilis niya ngayon dahil sa mutya. Malayo pa lang siya sa lugar ay natanaw na niya na parang may okasyong dinadaos ang mga halimaw. Malakas at may dalang panganib ang tunog ng tambol. Nakita rin niyang nagsipagtira pa ang mga iyon sa lupa na waring mga taimtim na sumasamba. Habang nasa unahan ng mga iyon ang pinuno nilang si Kalib, na animoy baliw na nakatingin naman sa nagdurog kong kulay ng buwan sa kalangitan. Samantalang nakahiga naman sa ibabaw ng malapad na bato sa unahan nito ang isang nagmamakaawang babae na nanghihina at lupaypay. Nakadipa ang lalaki na animoy kamukha ng lakas at kapangyarihan sa liwanag ng bilog na buwan habang patuloy na umuusal ng hindi niya maunawaang orasyon o dasal. Sa mabilis na sandali ay biglang nagbago ang anyo nun sa nakakasindak na nilalang. Isang napakalaki at napakabangis na halimaw. Mukhang napakalaking aso na doble ang laki sa karaniwang laki ng mga asbong aswang. May matutulis na pangil at nagbabagang paris ng mata. Umalulong pa iyon ng napakahaba na waring naging hudyat upang magbago na rin ng anyo ang ibang kalalakihan. Sabay-sabay pang nag-alulungan ang mga iyon na waring nagbabadya ng ibayong lagim. Tunay na nakapangingilabot makita ang pangyayaring iyon. Parang isang napakasamang bangungot. Sa mabilis na sandali ay agad sinakmal sa liig ng aswang na si Kalib ang liig ng babaeng nakahiga sa ibabaw ng malapad na bato. Kumikisay-kisay pa iyon habang sinisip-sip nito at sinasaid ang pulang likido. Parang lantang gulay at putlang-putla ang babae ng tantana ng halimaw. Hindi na rin iyon humihinga. Sumaginsing pa si Kalib matapos magpakabusog ng sariwang dugo ng babae. Pagkatapos ay tila lobo itong muling nagpakawala ng sunod-sunod na pag-alulong. Nag-aalulungan rin ang mga alipores nitong aswang na waring tuwang-tuwa pa sa kalagimang ginagawa ng kanilang Panginoong aswang. Sa isang senyas ni Kalib ay hayok na pinag-agawa ng mga alipores nito ang katawan ng kawawang babae. Tunay na nakakapangilabot marinig
ang tunog at pagngasab ng matatalim nilang pangil at pag-aangilan. Sa malagong na boses ay muling nagsalita ang halimaw na si Kalib matapos magbagong anyo muli sa pagiging tao at nakangisipang pinagmasdang manginain ang kanyang mga alagad. Ilabas pa ang ibang mga pagkain, anito sa malagong at maotoridad na boses. Tumalima naman ang ilang tauhan nito at sa mabilis na sandali ay bumalik na gudgod na ang ilan pang kababaihan. Nahigit na lang ni Kadyo ang hininga nang matanaw na isa si Luningning sa mga iyon. Awang-awa siya sa asawa dahil halata ang labis na takot sa mukha nito. Tagas na rin ang uhog nito at luha sa pagngawa ng malakas. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.